Breaking news mga kababayan ko. Nako po, Attorney Sal Panelo Sr., may pasabog dito. Buwelta ng mga abogado ni Sara Duterte dito sa mispresentation ng AMLAC dito sa mga bank accounts ni BP Sara na bilyon-bilyon ang laman. Dito mga kababayan, mababalatan ng buhay at kakasuhan. Tila misleading ang pinakita ng AMLA. Nako, mga kababayan ko, tila mga bending dalo. Sino ang nasa likod ng mispresentation na tila merong script na nabisto dito, mga kababayan ko? Itong script nila Luistro na bulatlat, mga kababayan, ipapakulong ng panig ni Sara Duterte. Tila mali ang pagkaka-explanation dito. Pakinggan po natin mga kababayan dahil mahalagang malaman po ito. Isipin nyo, nandyan agad sa Kongreso yung SAL-N ni Sara. Dito sa mga pasabog ni Trillanes na pawang scripted, puro kasinungalingan, walang bago, walang attachment, walang resibo. Kaya sabi ni Sal Panelo Sr., pagpresenta ng AMLA sa bank record si BP Sara, isang mispresentation. Grabe mga kababayan ko. Ito po, pakinggan po natin, ano ba ang meron dito? Nanginginig na sila Luistro dito. Dilima. Habang nagkakape, nanginginig. Sila Benny Abante. Tila hindi na makakain na sa sobrang takot. Pakinggan po natin. Nanginginig po ako mga kababayan. Matindi pong pasabog ni Sal Panelo. Yari. May makukulong. Mga kababayan, ito po ang pagbabanta ni Sal Panelo. Yari kayong lahat. Mananagot kayo. Dahil sa paninira nyo kay Sara, meron kayong kalalagyan dito. Kakasuhan namin kayo. Parang ganun mga kababayan ha. Pakinggan po nating mabuti. Bawat letra, bawat salitang lalabas sa bibig ni Atty. Sal Panelo, maliwanag po. Ito po. Pakinggan po natin. Nanginginig na si Trillanes dito. Tila naghahanap na ng booking papunta ng ibang bansa. Nako mga kababayan ko. Ito na. Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. Ayan mga kababayan, pinag-aaralan na ng mga abogado ni Sara kung ano ang ikakaso dito sa mga opisyal ng AMLAC at kay Trililing na sundalong kanin na walang ginawa kundi siraan si Sara Duterte, na sinasabi naman ng mga tagasunod niya na trilyanista, binuhat ang bangko, nagbuhat ng bangko, mahangin sa labas, tila may bagyo. Si Trillanes daw ay isang makabagong bayani sa kanyang henerasyon. Inihalin tulad si Trillanes kay Sigat Jose Rizal. Kay Jose Rizal, mga kababayan, nakakahiya naman sa inyo. Mahiya-hiya kayo sa balat nyo. Si Trillanes, gagawin nyong bayani, iginaya nyo pa, idinugtong pa ang pangalan niya kay Jose Rizal. Mahiya-hiya naman kayo sa balat nyo. Anyenye! Mga kababayan ko, baka mamaya santo na.
Maging santo na si Trillanes, mga kababayan. 'Di ba? Eh si Kian nga, ginawang santo, papa. 'Di ba mga kababayan, yung mga dilawan, si Kian de los Santos, kung hindi ako nagkakamali, ginawang santo papa. Ngayon naman si Trillanes, ginawang bayani. Pagkatapos ng kanyang salaysay sa mga bank records ni Sara Duterte, ginawang bayani. Mga kababayan, mahiya-hiya naman kayo sa balat nyo. Mga tangalista, bobolista, maligo-ligo kayo. Yan ang sinasabi ng komento. Sabi ni Pedring Di Cuantes ng Laguna. O ito pa mga kababayan ko, yari. Ito, ulitin natin ha. Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya kahit na hindi totoo. Ayan po, Attorney Sal. Sa kaugnay naman po na issue, Attorney Sal, sa panig ng AMLAC, dahil iniulat ng Anti-Money Laundering Council na may kabuang 6.77 na bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa bank accounts na konektado kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio na na-flag din bilang suspicious at covered transactions mula pa noong 2006 hanggang 2025. So, sa pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay nga nitong impeachment, kinumpirma ng AMLAC na may 313 na covered transactions at 17 daw dito yung suspicious transactions kay VP Sara at 300, ayun. So, may mga halaga daw na hindi malinaw ang pinagmulan o patutunguhan batay sa record. Napansin daw din ng AMLAC ang pagtaas daw ng transaksyon sa ilang taon, kabilang yung mga panahon kung saan umabot sa daan-daang milyong piso yung annual transactions. Giit ng AMLAC, patuloy lamang silang nagmo-monitor ng financial movements batay sa mga ulat ng bangko. Pero Attorney Sal, from 2006 hanggang 2025 yung coverage nung yung mga transaction, Attorney Sal. Ano pong reaction nyo dito? Directed. Ang ganito yun yung sinasabi kasi ng AMLAC, kinukumpirma nila yung mga bank accounts na meron ng ganong bank accounts. At kinukumpirma din nila na merong ganong pera doon sa mga bank accounts na nabanggit. Pero, teka muna. Alam po ninyo, bumalik tayo noong 2016. Noong 2016, yung mga bank accounts na yan, inilabas na ho yan ni Trilling. At ako ang nag-abogado kay Presidente Duterte noon. Siguro mga 2-3 weeks before election, inilabas na yan. Pagtanghaling tapat ng init-init Ayan, talaga sa mga garden. kababayan. Buti na lang, na-check out ko na yung Lumang-luma na pala ang mga ebidensyang pinakita niya, mga resibo na pinagyabang niya. Natuwang-tuwa naman si Ogie Diaz. Mameng! Isipin nyo, ginawang bayani si Trillanes sa kanyang kasinungalingan. Si Jose Rizal pa ang ginawang kahalintulad ng mga hinayupak. Diba? Nakakahiya naman sa'yo. Baka mabuhay si Sigat Jose Rizal. Masampal kayo isa-isa. Tadyakan kayo sa pagmumukha nyo. Isipin nyo, ipaparis nyo si Trillanes kay Jose Rizal na isang bayani na pinaghirapan ang salitang bayani. Hindi Judas. Si Trillanes, mga kababayan, isang Judas. Hinudas niya yung isang pangulo ng Pilipinas na si Tatay Digong na kaisa-isang pangulo na nagtanggol sa karapatan ng mga Pilipino.
Hinuda si Trillanes. Tapos gagamitin nyo ang salitang bayani. Mga hestas barabas kayo. Yan ang sabi ni Facundo ng Santa Maria, Bulacan. Itong si Trillanes, binubuhat ang kanyang bangko. Ito namang mga siraulo ng mga tagasunod ni Trillanes, nahihibang, nababaliw na. Baka makabagong Judas. Mga kababayan, ito sabi, tignan nyo, babasahin ko. Breaking news, may pa-breaking news pa eh. Modern hero ang ikinabit sa pangalan ni Trillanes. Isang araw lang, naging bayani agad. Trillanes, umani ng papuri at kontrobersya matapos ang pahayag laban sa pamilya Duterte. Ginawang bayani. Wow! Baka pag mabuhay si Dr. Jose Rizal, pagsasampaling kayo ng pinong-pino eh. Mga trilyanista, gumising-gising kayo ha. Ang salitang bayani, hindi na bibili. Hindi isang araw lang. Mga hestas barabas kayo. Sabi ni si Mario Torres ng Pangasinan. Dating loyalista, ngayon ayaw na. Mga kababayan ko, eto na. Asar yung mga tanso dito eh. Unang-una, yung mga bank accounts, kung totoo man na bank accounts yung binilabas niya, may problema na kagad doon kasi ang naglalabas lang ng bank account, ang bangko na may order ang hukuman. Pag ikaw ay naglabas niyan ng walang pahintulot na idinidikta ng saligang batas na hukuman lamang ang makakapagpadala ng isang kautusan upang ilabas yan, o kaya naman voluntaryo na nilabas, illegal yan. That's number one. Number two, nung nag-waive si Presidente Duterte na buksan, lumabas doon sa bank account niya sa BPI, ang pera niya ay 16,000 lamang. Hindi yung 210 million na sinasabi niya na merong pera sa loob ng bangko. Pangalawa, meron na akong certification ng bangko, ang BPI noon. Kasi humingi ako sa kanila ng certification. Magpadala kayo ng pahayag o certification na mula nung binuksan niyang account na yan, walang transaksyon, walang deposito na umabot sa 210 million pesos. At sila sinabi nila talagang walang ganyan. O isipin nyo mga kababayan, BPI nang nagsabi na walang mga pumasok na milyones sa account ni Tatay Digong. Dito naman sa paglalabas ng SAL-END ni BP Sara, yung mga dokumento na nilabas ni Trillanes, ang sabi ni Atty. Sal Panelo, makakapaglabas ka lang nito kung merong pahintulot ang hukuman. Pag wala, labag na ito sa konstitusyon. Labag na sa saligang batas. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na ilabas ang bank records o SAL-END ni Sara? Ibig sabihin may problema na. Your Honor, ito ay labag na labag sa saligang batas. Hukuman lang. Kung may lagda ang hukuman, okay, pumapayag ang Korte Suprema
na ilabas mo ang bangko ni Sara. Kung may ganon na pirmado ng hukuman, legal ito. Pero kung wala, himas rehas kayo dyan sa AMLAC. Kayo mga opisyal na yan. Trillanes. Kayong mga connivance, connivisor, kung sino sa mga Hestas Barabas. Kakasuhan kayo. Ayan ang sabi ni Atty. Panelo. Naku po mga kababayan, nanginginig na. Bistado no. Mababalatan ng buhay ang mga gumawa ng ganito. Labag ito sa saligang batas. Only the Supreme Court can certified the said documents. Ako po, yari na. Meron dito 16,000 ang balanse niya. Ngayon, inulit na naman ngayon ni Trillanes yan. Inilabas niya. Ito namang AMLAC. Alam niyo, nagpalit ng direktor kasi yung dating direktor, pinipilit nila na gumawa ng mga payag-laban dito sa mag-asawang BP Sara at Mans Carpio. Pati na kay Presidente Duterte, kay BP Sara, kay Hanelet, kay Kitty Lacha, kay Pulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. Yun. Ang AMLAC, ang trabaho po niyan, pag humigit ng 500,000 o 500 piso ang deposito mo, automatic na monitor na nila yan. Minomonitor nila ang pasok at ang labas ng pera mo. Ang prinisinta nila, kasi sabi niya, meron ganitong 56 million, halimbawa. Sabi ng AMLA, totoo yan. Meron ganyan. Pero hindi yung ibig sabihin na yung 56 million na yun, talagang 56 million pesos yun. Bakit kanyo? Ganito, halimbawa, meron kayong deposit na 10 milyon sa bangko ninyo. Pag yan 10 milyon, siyempre nasa pangalan niya, di ba? Pag yan 10 milyon na yan, time deposit mo, makikita kagad yan sa AMLAC. Yung paglabas ng 10 million mo, record na nila, 10 million. Meron 10 million dito. Pag inilabas mo yan, papunta sa time deposit, 10 million na naman yan. Okay? Pag yan, di dumating yung kanyang period para kumita. Halimbawa, kumita ng 1 milyon sa 6 na buwan, halimbawa, 6 na buwan na time deposit. Di, pag lumabas yung deposit mo na kumita na ng 1 million, di maging 11 million na yan. Yung 11 million na yun, makikita sa record yun. Di kukunin mo ngayon, i-withdraw mo, ililipat. Kasi na, kumita na natapos na papasok mo na naman. Yun i-record na naman yun. I-record na naman. So pag diniposit mo na naman yun, i-record na ulit. Madalit sabi, yung 10 million mo, 4 times na sa record ng sa record ng AMLAC, naging 4 times bigger. So 10, 20, 30, naging 40 million na. Sa loob lamang ng 6 na buwan, sa record ng AMLAC, naging 40 milyones na. Kasi nga, ang nire-record nila, 10 million ang account mo, 10 million mo time deposit, 10 million ibinalik mo, balik ulit sa account mo. Tapos after another 6 months, eto ka na naman, pabalik-balik. Ay talaga, abot ho yan sa bilyon. Ayun mga kababayan, ganun pala sistema. Kaya pala tinawag ni Atty. Panelo Senior itong ginawa ng AMLAC
Tila mispresentation, mali ang pagkakalathala. Pati itong sila Luistro, De Lima, hindi na naintindihan. Sila Benny Abante, galing-galingan, di naman abogado. Sila Terry Ridon. Sila Percy Sendanya, De Lima, nagngangaw-ngaw na. Na sinasabi pa, ibalik ang ninakaw ni Sara Duterte. Abogado nga, magnanakaw naman. Mga ganun-ganun pa sinasabi. Ay ngayon, so palpal kayo. Ganun pala yun. Kumbaga, ang ginawa pala ni Sara, inilabas, ipinasok, inilabas, ipinasok. So, ang ginawa ng AMLA, ayun na, pinag-add na yan hanggang umabot ang bilyon-bilyon. Siyempre, ganun yun. Yari ng AMLA, makakasuhan na ni Sara. Yari kayo. Ang nagluto ng pansit, yari. 10 taon. Pero hindi yung ibig sabihin na ganyan ang pera mo kalaki. Nire-record lang kasi nila yung in and out flow. Ngayon, ang presentasyon nila, ito ang problema ho sa kanila. Ang pagpresenta nila, parang pinalalabas nila na ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Kita, ganun. Kaya nga, abot talaga sa 10 taon, yung 10 milyon mo, sa 10 taon, baka umabot na ng bilyon yun. Oh, yan. Ngayon, yan ang pinipresenta nila. Ayaw sanang gawin yan nung pinalitan itong bagong direktor. Pero, dahil bago na, siyempre, nakisama na, o natakot na, ayan. Sinisiraan nila ng gusto ngayon. Kaya pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya kahit na hindi totoo. Yan ho ang katotohanan dyan. Ayan, mga kababayan ko, yari na. Yari na ang opisyal ng AMLAC. Kakasuhan ni Inday Sara ng estafa. Mali ang pagkakalathala, mali ang explanation, mali ang ginawang presentasyon. Ayan no, mga kababayan ko, maliwanag na talagang binastos ang pagkatao ni Sara. Kaya nga sabi ni Michael Puwa, mga kababayan ko, we are going to unmask these people na gumawa ng hindi maganda. Mispresentation ang ginawa. Isipin nyo, yung paglabas-pasok, yun lang ang inad. Pero yung original na amount na pera sa bangko, hindi sinabi. Isipin mo, ilabas-pasok, kalibo 10 million, inilabas mo. 10 million, ipinasok mo. 20 million, inilabas mo. 30 million. Yun ang ginawa ng mga Hestas Barabas. Kaya Trillanes, yari ka. Kayong mga gumagawa ng hindi maganda kay Sara para idiin nyo sa salang hindi niya ginawa, mababalikan kayo ngayon. Ito ang sinabi ni Atty. Sal Panelo na magaling na noon pa ay nagsilbing abogado ni Tatay Digong para idepensa ang akusasyon laban yung binibintang kay Trillanes. Luma na pala yan, mga kababayan ko. Kayo po ang mag-comment dyan. Anong masasabi nyo? Ay tila naninilikado itong mga opisyal ng AMLAC dito. Kakasuhan ni BP Sara. Mawawala yung kanilang maskara. Bakit?
ganito ang pagkakalat-hala nila sa SALN dito na para siraan si Sara. For transparency, for a better democracy. Ito po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan ko. Manalangin po tayo na magkaroon ng hustisya. Itong ginagawa nila kay Sara Duterte na ginagawa nilang scapegoat para mapagtakpan yung mga ginagawa nilang kamalian. Lahat ng mga ginagawa nilang korupsyon, binibintang kay Sara. Ito namang si Tito Soto, ganado. 100%, 100%, handang-handa si Tito Soto at Ping Lacson para harapin ang impeachment ni Sara. Pinalampaso pa ang flooring ng Senado. Naglagay pa ng mga Christmas tree. Pero, mga kababayan ko, pero flood control, kinalimutan. 15 Marines, 18 Marines, hindi sila interesado. Pero sa impeachment ni Sara, nagpasalon pa. Bumili pa ng bagong barong. Bagong Amerikana. Wow! Nagpabatak pa ng muka. Yan ang mga sinasabi ng komento. Ibig sabihin mga kababayan, parang ganun. Kasi gustong-gusto nila si Sara ay ma-impeach. Para si Tito Soto, papalitan daw itong si Sara. Wow! Galing! Nangarap itong bulagaan na ito. Na ayon sa salaysay ng mga Marines, may nakobra ding 5 maletang malalaki. Kaya, pare, huwag mo nang imbestigahan ng 18 Marines. Meron ka din dyan. Meron ka ding papaldo ka din. Binulungan si Ping Lacson eh. Oh. Kaya impeachment, ganado sila. Kuha nyo mga kababayan. Mindset. Okay? For transparency, for a better democracy, ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay po.